pananakit. Ano po, may batas po tayo tungkol dyan. Mark? Tama. Sa panig ng guro, Kuyang Melo, sinabi ng principal, no, na tinapik lang daw yung pisngi at hindi naman daw kalakasan. Bagay na pinasisinungalingan naman ng pamilya at meron pang mga bata na tumistigo rin doon sa ginawa nga ng teacher. Sa panig pa ng teacher, Kuyang Melo, 27 years na itong nagtuturo sa paaralan. At sinasabi nga na ito raw yung unang kaso kung saan nasangkot ito sa pananakit at pang-abuso na nagresulta pa sa pagkakasawi ng estudyante. Meron akong mga nakausap kahapon. Isa sa mga nakausap ko si Professor Willie Perez, pagkatapos meron ding sinabi si Dr. Edith Bunuan. Ano sabi, Kuyang Melo? Si Dr. Edith Bunuan, siya yung School Directress ng Westfield Science Oriented School at saka National Advisor ng COMEP, Council of Management Educators and Professionals in the Philippines. Matindi. Mga professional to ng mga guro, mga nagtuturo, mga kapuso. Dapat daw meron tayong, sabi ni Dr. Edith Bunuan muna, sabi niya, gaano man punishment dahil una ay bawal. Yun yung binabanggit ko ha. Bawal, bawal, Kuyang Melo. May batas tayo tungkol sa child abuse. At pangalawa, bata pa rin yan. Isang tunay. Di ba? Oo. At tama ka dyan, Kuyang Melo. Kaya nga homicide at paglabag sa anti-child abuse law ang kakaharapin nitong teacher na ito oras na matapos na sa pagsasailalim sa autopsy itong labi ng biktima. Hindi lahat kasi ng mga guro marunong sa child psychology. Aminin natin. Oo. Meron talaga mga bihasa sa ganyan at kung wala pong kasanayan yung mga guro na mga nagtuturo, ang una-una kasing requirement dyan mapagpasensya ka at saka yung sinasabi ni Professor Willie Perez na marunong ka sa class management. Di ba? Kasi iba-iba yan iba-iba ugali. Halimbawa, 20 sa public school, sa isang klase, mga 4 na po yata. Posibleng 4 na pong iba't ibang ugali ng bata ang makakasalamuhan mo dyan. Mark, di ba? Kaya kinakailangan ko yung Melo, bawat ugali na yon kaya mong pakisamahan, kaya mong sabayan, disiplinahin. Bawat bata, iba-iba dapat ang trato, Kuyang Melo. At saka yung haba ng pagtitimpi, isa yan sa mga requirement, pagtitimpi. At kung talagang dumating na susukdulan, meron naman dapat mekanismo sa mga eskwelahan. Meron tayong guidance counselor. Yun talaga mga bihasa yon. Pero hindi lahat po ng mga eskwelahan, na lalo sa pampubliko, meron pong ganyan Yan na nga yung pong binabanggit natin na pagkukulang po di ba? Tama ka dyan, Kuyang Melo. Kaya nga ang DepEd, gagawa rin sila ng fact-finding committee para imbestigahan itong insidente. Nang sa gayon, maiwasan na yung ganitong klase ng pangyayari na meron pang estudyante na nasawi dahil sa umano'y pananakit ng guro. Ayun namang DepEd, pasensya na po kayo pero itong sasabihin ko po sa inyo put your money where your mouth is. Ayan. Budget tayo, di ba? Sa DepEd, di ba? Tama, Kuyang Melo. At ang laki ng intelligence fund. Puro kayo tokis ito na naman, hanggang kailan to? Sa maulit na naman tayo, di ba? Yan ang problema natin dyan. So, sabi ni Professor Willie Perez, dapat daw merong mekanismo, halimbawa yung pink form sa ibang bansa kasi meron daw ganyan. Nire-record mo yung mga ugali o offense ng mga bata at pagkatapos, kung talagang naliko mo na yan at talagang may problema pa rin bata, ipatawag mo magulang at dalhin mo doon sa mga higher authority mo sa eskwelahan. Para ma-address. Katulad na lamang nung binabanggit mo yung guidance counselor, Kuyang Melo. Yun yung unang-unang pwedeng takbuhan. At yung iba nga, kapag malala na yung kaso, saka pa lang nagkakaroon ng intervention ng principal. Yun ang problema doon. Hindi recorded. Dapat recorded, di ba? Para na-monitor mo kung ano yung ugali ng bata, yung behavior ng bata habang nasa eskwelahan. Hindi yung bigla na lang meron ng ganitong klaseng balita na namatay dahil nasaktan umano ng guro, di ba? Tama na, dapat nakadocument lahat ng insidente na yan dahil yan yung pagbabasihan kung meron bang katwiran yung ginawang pananakit talaga itong guro dyan sa estudyante na yan. Samantala, Kuyang Melo, idugtong ko na lamang din. Dito sa Antipolo, nasa 5 minuto na bumubuhos. Ang nasa katamtamang lakas ng, yan, may payong lang tayo. Pinapayungan tayo ni Kuya Anthony. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Antipolo. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA. Super Radio, DCBB, dapat totoo. Super Radio, Melo del Prado. Salamat, Mark. Sa Super Radio, DZBB. Ang bilis naman ng oras, 6:08 na po ng umaga. Teka, sa mga PhilHealth member po, makinig po tayo.